Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi pwede. Masyadong nagkataon ito. Hindi ako sigurado kung anong uri ng mga panlilinlang ang ginagawa ni Alice ngayon, ngunit ang natatandaan ko lang ay binigyan ko siya ng ilang daang libong dolyar para hayaan siyang mamuhay sa buhay na gusto niya, bulong ni Gerald sa sarili habang bahagyang nakasimangot. Sa totoo lang, kakaiba sa kanya ang pangyayaring ito. Itinuon niya ang halos lahat ng kanyang buhay sa pagsasanay para kaharapin ang pamilyang Moldel, kaya bihira siyang masangkot sa kanyang city life. Ngunit bigla na lamang dumating ang pangyayaring iyon sa sandaling bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanang mayroon na siyang anak na babae, pero mas mahirap paniwalaan na ang ina ay si Alice. Naramdaman ni Gerald na parang na-corner siya sa mahirap na sitwasyon nang malaman agad ito nila Gia at Lera. Bah! Walang silbi kung iisipin ko pa ito. Hihintayin ko na lang ang resulta ng paternity test. Pagkatapos nit, pumasok si Gerald sa mansyon at naghintay sa labas ng pinto kung saan gaganapin ang test habang kasama niya ang kanyang lolo at ama. Si Alice ay nasa loob ng kwarto habang hawak niya si Mabel para sa paternity test. Sa tingin ko mas mabuti kung tatanggalin mo ang jade charm mula sa sanggol, Miss Bradford. Medyo mapanganib para sa isang sanggol na magsuot ng ganoong bagay sa kanyang lig, sabi ng isa sa mga doktor. Sinabihan siya ng mga doktor na tanggalin ang jade charm na mukhang katulad ng kasalukuyang suot ni Alice dahil alam nilang may pagkakataon na sumasagawa sila ng test ngayon sa posibleng anak ni Mer Crawford. Dahil dito, alam nilang lahat na hindi nila kayang maging pabaya. Humph! Ayoko. Walang dahilan para gawin ko ito, di ba? Bilisan mo at gawin mo na agad ang paternity test, ganti ni Alice. Nang marinig iyon, ang mga doktor ay hindi nangahas na pakipagtalo pa at sinimulan na lamang nila ang test. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang paternal exam. Nang marinig iyon, sabay naman na nagtanong sina Dylan at Daryl, ano ang resulta? Binabati kita, Old Master, Master, at Mer Crawford. Batay sa mga resulta ng paternity test, ang batang ito ay tunay na anak ni Mer Crawford at Miss Bradford. Mayroon siyang bloodline ng pamilyang Crawford, magalang na sumagot ang doktor habang nakangiti. Ah! Siya ang apo ko sa tuhod, masayang sinabi ni Daryl. Makikita naman na hindi natutuwa sila Jessica at Julia. Sa totoo lang, masama ang tingin nilang dalawa kay Alice. Sino siya? Paano siya naging bahagi ng pamilyang Crawford ng basta-basta? Parehong hindi nagustuhan ng mga babae na isang tuso si Alice. Nakita nila na sinadya niyang hintayin ang pagsilang ng sanggol bago niya ito pinaalam sa kanilang pamilya. Dahil sa kanyang maingat na pagpaplano at pagsilang kay Mable, kailangan ng pakasalan ni Gerald si Alice kahit ano pa ang mangyari. Paano na lang si Lera? Parehong hindi alam ni na Jessica at Julia kung paano ito sasabihin sa kanya. Tingnan mo ito, Gerald. May anak ka na, sabi ni Dylan habang hawak-hawak ang baby para ipakita ito kay Gerald. Sumimangot lang si Gerald nang makita niya iyon. Sa katunayan, patuloy siyang nakasimangot hanggang sa makaalis ang kanyang ama at ang iba pa. Nang maiwan silang mag-isa, tumayo si Alice sa likuran ni Gerald at sinabing, kailangan mong managot para sa akin, Gerald. Sa gulat niya, agad siyang hinawakan ni Gerald sa kanyang kwelyo at hinila sa gilid bago ito sumagot, ano ba talaga ang nangyari? Imposible na nagkaroon ako ng anak sayo. Pwede mong linlangin ang lahat, pero sigurado ako na hindi ko siya anak. Ang mga mata ni Gerald ay napakabangis na si Alice ay nagsimulang manginig habang patuloy itong nakatitig sa kanya. Para bang nakikita ng mga mata nito ang lahat. Umiiyak naman na sumigaw si Alice, lalaki ka ba talaga? Lumabas na ang resulta ng paternity test. Anak natin ito kahit na tumanggi kang aminin ito. Kung pipiliin mo pa ring itanggi na anak natin siya, baka hindi ko na kayanin na mabuhay. Kung tutuusin, ito na ang pangalawang beses na pinahiya mo ako. Magsabi ng totoo. Hindi ko alam kung paano mo binago ang mga resulta ng paternity test machine, pero alam kong hindi ikaw ang nanay ng bata na iyon. Magiging mabait ako dahil ex-classmates tayo, willing ako na pakawalan ko kung sasabihin mo ang totoo, walang emosyon na sinabi ni Gerald. Nabigla si Alice nang marinig niya iyon, makikita ang takot sa kanyang mga mata habang iniisip niya, kailan pa naging ganito kalakas si Gerald. Iniisip ko kung meron kang isang uri ng motibo kaya ginagawa mo ang lahat ng ito, tanong ni Gerald. Naging maingat si Gerald dahil iniisip niya ang tungkol sa death prophecy habang pauwi siya.
Wala akong alam sa sinasabi mo. Pakawalan mo ako, tanggi ni Alice. Nagdadalawang isip ka pa rin na sabihin ang totoo, ha? Saiji. Ituturing ko na anak ang batang ito at ako ang magpapalaki sa kanya. Pero itatapon kita sa dagat para pakainin ang mga isda, deklara ni Gerald nang bigla niyang binuhat ang babae. Takot na takot si Alice. Kung tutuusin, ang Gerald na kilala niya ay parehong mahiyain at mahina. Kahit pa malupit ang dating Gerald na kilala niya, hindi niya pa rin kayang tingnan ang mga umiiyak na babae, at ito ang dahilan kung bakit nawawala ang kanyang fakade. Gayunpaman, ang bangis at ang kagustuhang pumatay ay nanatili habang umiiyak na nakatingin si Alice sa kanya. Nagbago na talaga si Gerald at sigurado si Alice na hindi nagbibiro ang lalaki sa sinabi niya. Fine. Sasabihin ko na sayo. Ibaba mo muna ako, takot na sumigaw si Alice. Nang marinig iyon, inihagis siya ni Gerald sa isang kama at doon siya biglang sumigaw, tama ka. Hindi natin anak ang bata. Makikita ang pagsisisi sa kanyang mukha habang sinasabi niya iyon. Saan mo nakuha ang bata? Ninakaw mo ba siya? Base sa natatandaan ko, nabigyan na kita ng maraming pera. Bakit hindi pa ito sapat para sayo na abot ka pa hanggang sa puntong handa ka nang gawin ang lahat ng ito, manhid na sinabi ni Gerald. Hindi ko ninakaw ang batang iyon. Huwag mo akong maliitin, Gerald. Hindi ako mabait pero hindi ko gagawin ang malupit na bagay na tulad nito. Inampun ko lang ang bata sa orphanage. Ipaliwanag mo kung paano nakuha ng mga doktor ang resulta na isang Crawford ang bata. Hindi rin ako sigurado tungkol diyan. Isang matandang master ang nagturo sa akin ng tactics na iyon. Sabi ni Alice habang maingat niyang hinawakan ang nasaktan niyang leg at habang bumababa siya sa kama bago siya umatras ng ilang hakbang. Ilinaw mo ito sa tatay at lolo ko. Kapag ginawa mo iyon, bibigyan kita ng sapat na pera na kayang sustentuhan ang pamilya mo ng 3 henerasyon, sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Alice na may pag-aalala habang sinasabi, hindi ko kailangan ng pera. Sa tingin mo ba ginawa ko ang lahat ng ito para lang sa pera? Inaamin ko, minamaliit kita noon dahil sa pagiging mahirap mo, pero dati na iyon. Hindi mo ba alam na matagal nang nahulog ang loob ko sa'yo, Gerald? Gusto kitang makasama. Kahit na wala ka ng pera ngayon, gusto ko pa rin na maging tayo. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, agad siyang sumugod kay Gerald at sinubukan itong yakapin. Gayunpaman, ginamit lang ni Gerald ang isang kamay para itulak siya sa tabi at mahinahon niyang sinabi, tumigil ka na sa katarantaduhan mo at sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo. Ikaw galit na sumigaw si Alice kaya pinadyak niya ang kanyang kamay. Hayaan mo lang akong manatili dito, okay? Hindi mo ako basta-basta mapapaalis, Gerald. Tumingin ka sa labas. Hindi mo ba nakikita na buhat ni Papa at Lolo si Mable? Itinuring na nila siya bilang bahagi ng kanilang pamilya at mukhang masaya rin nila, dagdag ni Alice sabay turo sa bintana. Bukod dito, narinig ko na kayo ng lolo mo ay may mahabang biyahe na pupuntahan at hindi kayo babalik sa loob ng matagal na panahon. Napagsabihan pa nga ako na baka hindi na babalik si lolo. Punong-puno siya ng pag-asa ngayong nakita niya ang kanyang apo, kaya hindi mo ba naisip na ang magandang kasinungalingan ay dapat panatilihin nating buhay, sigaw ni Alice. Mas mabuting tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo o hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Sigaw ni Gerald. Bubuhatin niya na sana si Alice para itapon ito nang bigla niyang narinig ang boses ni Lyra na nagsasabing, oh. Kaninong anak yan, pa? Lolo? Ang cute niya. Nabalitaan ko na nandito na si Gerald. Nasaan siya? May kailangan akong sabihin sa kanya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.